Magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Baka po first time ho ninyo sa ating pong YouTube channel. Kung kayo po ay may matutunan po sa ating mga videos and tutorials mga kaibigan, ay sana naman po ay mag-subscribe ho kayo sa ating pong YouTube channel, mag-hit ng ating notification bell para po ma-notify ho tayo sa mga bago pong videos na ilalabas ho natin. So mga kaibigan, mag-enjoy ho kayo at panoorin po ninyo ang video na ito. Kaibigan, kayo po ba ay may ganitong modem sa inyong bahay? At pwede ho natin itong gawin na VLAN mode as router sa ating pong piso Wi-Fi. So ito po kanya model mga kaibigan. Naka-stock firmware pa po ito. Before ho natin makonfig ito as VLAN, kailangan ho natin nalagyan ng bagong firmware. So yan po yung ibabahagi ko po sa inyo ngayon. Kaya sundan nyo lamang po ako. Dahil ito po ay napakasimple lamang at kayang-kaya ho natin na sundan. Yun po ang ating ituturo sa inyo. Okay, tara! Ganito lamang po ang ating gagawin. Bago ho natin i-execute yun pong ating pong pagpa-flash ng bagong firmware dun po sa atin pong modem, ay dapat naka-check po yung telnet client ho natin. So, paano nyo gawin? Punta lamang ho tayo sa control panel. Tapos, dito po sa programs. Tapos, dito po sa programs and features. Tapos, dito po sa turn Windows features on or off. So, scroll down ho tayo. Tapos, dito mga kaibigan, itong telnet client dapat naka-check po yan. Kasi pag hindi po yun naka-check, so hindi po tayo makaka-proceed sa atin pong gagawin. Ang file na ito mga kaibigan na kailangan ho ninyo, ay download lamang ho ninyo sa atin pong description. Meron pong instruction po dyan mga kaibigan na napakasimple lamang po kung paano po natin makuha po yung password. Dapat po mga kaibigan, nakasaksak na ho yung atin pong modem. Tapos, i-click ho natin itong Panda Flasher. Open ho natin to. Tapos, lagay ho natin dito sa, check ho natin ang version 5. Tapos, start ho natin mga kaibigan. Kung mapapansin ho ninyo, yun pong ating modem is magbi-blink po yan. I-check ho natin yung status para makita ho natin. Pag nakita ho natin na success na po mga kaibigan, tapos yung modem natin ay nag-stop blinking na siya, pwede na natin siyang stop. Tapos yung modem natin ay i-off natin, tapos on para ma-reboot yung ating modem. Check lamang natin mga kaibigan kung tayo ba ay connected na ulit sa ating modem. So hintayin lamang natin. Gagawin natin next is, pag connected na ho tayo again mga kaibigan, i-open ho natin itong RNet. Tapos ngayon, static po muna natin siya. So, gamitin natin 192.168.100.5. Lagay natin dyan. Tapos, ganyan po. Click OK. Close. Pag natapos na po natin ma-static mga kaibigan, yung ating pong computer, open ho natin itong Panda Flasher natin. Tapos, click itong flash. So, refresh lang natin. Ito na po mga kaibigan yung IP natin pong ginawa kanina. Tapos mga kaibigan, i-browse ho natin yung bin. Ito, bin file. Ayan mga kaibigan. Tapos, start po tayo. So, mapapansin nun ninyo, yung natin pong modem ay magbiblink po yan. Tapos, yung status niya, pag-click natin ay success na po siya, ay pwede na po nating i-stop ito. Tapos, pasukin ho natin mga kaibigan sa IP address na 192.100.1. Tapos, browse ho natin mga kaibigan yung IP address 192.168.100.1. So, ayan na po mga kaibigan, napalitan na natin ng bagong bin file or firmware, yung pong modem na atin pong iset as VLAN mode mga kaibigan. Sa next video ho natin mga kaibigan, yun po ang atin pong ituturo po sa inyo, kaya wag po nyo kaligtaan na mag-subscribe, mag-like ng ating videos, at mag-hit ng ating pong notification bell. Again mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat, and God bless us all.